Alan, ayon sa mga kwento ng mga mangingisda dyan sa San Salvador Island sa Masinloc, Zambales, anong klaseng panggigibit ang kanilang nararanasan mula sa mga Chinese vessel? Monica, base na rin sa kwento at salaysay ng mga nakausap nating mangingisda dito sa San Salvador, Masinloc, Zambales, bungad pa lamang dito sa may Scarborough Shoal ay meron ng mga barkong nakabantay mula sa China, kung saan kapag ang bitbit ng mga Pinoy sa pangingisda ay malalaking barko, hindi na ito papayagan pang makapasok. Bagkus kapag magpumilit ang mga Pinoy, hahabulin ng mga barkong China itong mga bangka na gamit ng mga Pinoy na mangingisda. Kaya isang balakid, Monica, sa kanilang paghahanap buhay bilang mangingisda ang masyadong panggigipit na ginagawa ng mga Chinese vessels sa Scarborough Shoal. Ang ilan sa kanila napilitan na lamang tumigil sa pagmamalakaya sa Scarborough sa takot na rin malagay sa alanganin ang kanilang mga buhay matapos makaranas ng pambubuli ng mga barko ng China. Bagamat, Monica, mayaman umano sa malalaki at maraming isda, ang Scarborough mas binipili na lamang na umano ng ilan na dito na lamang sa malapit sa baybayin ng Zambales manghuli ng isda. Ayaw nila yung siguro malaking kaagaw. Basta't nakikita na lang nila, ilan lang naman yung malait na bangka. May ahon mo yung isang banyera, maghapon na yun. Isang banyera lang. Kung halimbawa, 15 kayo sa isang bangka, 15 banyera lang makuha ninyo sa isang araw. Pero yung mangisda, yung mga Chinese, ito nilada yun. Monica, pero sa 24 anyos na si Raymar Eduarte, bagamat delikado, babalik at babalik pa rin umano siya sa Scarborough para mangisda. Hindi na bago para kay Raymar ang ginagawang panggigipit sa kanilang mga malalaking barko ng China. Kahit makailang ulit na silang hinarang at pinigilang mangisda, mamamalakaya pa rin umano sila sa West Philippine Sea. Ako din po, kinakabahan. Siyempre po, pag nakita ka at napansin ka nila, tsak nahahabol po talaga sila yun. Binabantayan po nila talaga yung kalburo. Masyado rin po sila silang maigpit. Monica, para kay Raymar, malaking ginhawa sa kanila kung paaalisin ng gobyerno ang mga barko ng China na pilit pumapasok sa ating teritoryo. Kailangan po talaga kasi sa atin naman po talaga. Kasi ang takbo naman nila dyan, 4 na gabi sa atin talaga. Halos isang gabi lang. Paano magiging sa kanila yung yung kalburo na yan? Monica, kung dati may 30 mangingisda sa San Salvador ang malayang nakakapaghanap buhay at nakakapanghuli ng isda sa Scarborough, ngayon umano may 20 na lamang ang may malakas ang loob na bumalik at pilit na tinitiis ang panggigipit na ginagawa sa kanila ng mga dayuhang Chinese. Pero Monica, gaya ng mga agam-agam at pagbubukas ng kanilang saloobin ng mga mangingisdang nakausap nga natin dito sa San Salvador ay dahil na rin sa pagpigil at dahil na rin sa takot na bumalik doon sa mga paghahanap buhay sa Scarborough, ang ilan sa kanila umaasa na lang din sa ayudang ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Kabilang na nga dyan, Monica, itong layag na program na galing sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at maging itong tupad ng DOLE na kung saan ang ilan sa mga mangingisda ay na nagkakaroon o nakakatanggap ng tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tuwing nang hindi sila nakakapagpamalaot lalo na dito sa may Scarborough. Monica. Alan, ito bang panggigipit na ito? Kailan to nagsimula? Recently lang ba o matagal na? At wala bang presensya ng Philippine Coast Guard dyan sa sinasabing maraming ngang presensya ng Chinese vessels? Monica, batay na rin sa kwento ng ilan, lalo na yung mga matatagal na nangingisda dito sa San Salvador, ay dekada na rin ang mga experience nila na nakakaranas ng panggigipit. Meron nga tayo, Monica,
katunayan ama nitong si Raymar na ilang dekada na rin na nangingisda dito sa Scarborough. Talagang noon pa man nakakaranas na sila ng panggigipit ng nitong mga Chinese vessel na na-encounter nila dito sa may Scarborough. Pagdating sa presensya ng Philippine Coast Guard, wala silang nakikitang presensya ng PCG sa Scarborough. Ang tuwing ang lagi nilang sinasabi, ang nakikita nila ay yung malalaking barko na galing sa China. Monica. Oo nga, medyo matagal na yung issue na yan at mukhang parang mas lalong tumitindi yung nangyayaring, nga sa salita nila, pambubuli. Anyway, maraming salamat. Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Masinloc, Zambales.